Hindi ba ito napaka-irresponsabling? Kayo din naman, irresponsable rin yung pananalita nyo. Tapos, mali-mali yung sinasabi nyo. Ngayon, tatakas kayo sa Article 59, di ba? So, ibig sabihin, no matter what you do, we have to follow due process. They will invent things along the way kung paano tratuhin si Duterte. Hindi pwede yun. Kasi ang gusto nilang ipalabas doon, sinurrender lang. Yun lang naman ang ginawa. Pero nung nasunog kayo sa Rome Statute, specifically Article 59, kasi hindi competent judicial authority yung DOJ na yan na pinagpipilitan nyo, hindi pwedeng lawless ang pag-aresto. And it will always Dadagan, Balita News Update. Itong sina Attorney Claire Castro, mga kabatas natin, at yung kanyang alagad na si Yusek ng DOJ, mga kabatas natin, inaabandon na yung Article 59. Okay, very good. That's a very good tactic actually. I-abandon niya yung Article 59. Tapos ngayon, mga kabatas natin, ang ini-invoke na ngayon ay yung Section 17 ng Republic Act 9851. Ganda nga naman, di ba? Well, papakinggan natin siya, no? Papakinggan natin siya magpalusot. Pero, tignan din natin actually yung batas. Okay? Tignan din natin actually yung batas kung makakalusot nga sila dito. Tapos, call out ko lang, ha? Call out ko lang. Bakit hindi nyo pa rin i-correct yung mali nyo sa pagpapalusot nyo na ang Department of Justice ay competent judicial authority? Parang awa nyo na. Okay? Parang awa nyo na. Tulungan nyo yung mga Pilipinong tumalino. Huwag kayong sumama doon sa pag-degrade ng katalinuhan, critical thinking, at kaalaman ng tao dahil sa mga ganyan yung galawan. Parang awa nyo na. Ito kasi yan. Wala ang Pangulo, dating Pangulo. Anong ibig sabihin nito? International Court. Pag imaginein mo, Christian, nasa ICC na, International Court. Pagbintangan ba naman ni ES Medialdea, ni former ES, na nawawala ang Pangulo, dating Pangulo? Yan. Siyempre, yan yung mga tactics nyo eh. Pero ito, kung si ES Medialdea, pinagbintangan niya yon, okay, maapektuhan ba doon yung ginagawa nyong pagkakalat ng hindi tamang impormasyon o ayon sa inyo fake news tungkol sa kasong ito? If ever, si ES Medialdea doon ang mapapanagot. Siya naman yung nagkakalat ng fake news eh. Bakit ito magre-redound against sa dating Pangulong Duterte? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito paninira? Hindi ba ito napaka-irresponsabling pananalita? Bakit di nyo siya balikan? Kayo din naman irresponsible rin yung pananalita nyo. Ang mas nakakadiri pa nga kayo kasi nakaupo kayo sa gobyerno eh. Ikaw, Yusek ka. Nagsasalita ka para sa gobyerno. Tapos mali-mali yung sinasabi nyo. Ayaw nyong i-correct. Ngayon, tatakas kayo sa Article 59, di ba? Tatakas kayo doon. Pupunta tayo sa Republic Act 9851, Section 17. Let's go there. Okay? Lead us there, Attorney Claire, at nung magsunugan tayo tungkol sa batas. Mula sa dating former ES. Dating former ES. Ikaw nagsabi niya na, ikaw actually sitting ka as a government press officer. Ang lakas-lakas ng loob nyo mag-call out sa mga tao na nagbibigay ng maling impormasyon. When in fact, ito nga, kung nawawala nga dyan, tapos ICC yung sinisiraan niya, di ba ICC rin ang dapat magreklamo? Bakit ikaw ang nagre-reklamo, Attorney Claire? Akala ko ba wala kayong pakialam sa kaso na yan at wala kayong hand at wala kayong pakialam sa kaso na yan? Ngayon, sinabi mo, sinisiraan ni Medialdea yung ICC, ikaw yung galit na galit? The heck? Pananalita. Mula sa dating former ES, at abogado. Dating former abogado. Tumatayo ngayon ni dating Pangulong Duterte. Ano yung nasiraan doon? ICC, di ba? Ikaw yung ba't dinidepensa mo pati ICC? Ha? Sino ba nagpapasahod sa'yo? Iba yung sinapak, pero si Attorney Claire yung umiyak. Why is it like that though? Di ba obvious naman ang paninira dito na ginagawa ni Medialdea na kung paninira yung sinasabi niya, natatanggapin na nating paninira, paninira sa ICC yon. Pero ang sumasagot, press secretary ng Palasyo. The best talaga kayo. Okay. Hindi ba anong gusto nilang iparating sa taong bayan? Di ba nawawala? Napaka-irresponsable mga pananalita. Yung kinidnap nawawala, well, kung pinapatungkulan naman doon yung ating
gobyerno na kinidnap yun, pwede kang sumagot doon. Diba? Pero yung sinabi nilang nawawala ng ICC, sa tingin ko naman, sobra naman na ikaw pa. Sipag mo naman masyado. International Communications Office ka na. ICO. Ma'am, nababanggit niyo po yung RA 9851. Pwede niyo po bang pakipaliwanag lang po for the ito, sake of Article 9851. Papaliwanag sa atin. yung mga kasabisyon natin? Kasi marami po sa atin ngayon lang po narinig na meron palang ganyang batas. Oo nga. Bakit ganun? Yes, wait, para mas maliwanag tayo. Okay, dito, sinasabi kasi dito, iko-quote ko lang, wait. Please, Sige, please, ma'am. please. Kasi, di ba? Sa section 17 kasi, Victoria, Opo. sinasabi, wait, wala. Sinasabi kasi dito, quote natin para... Tama. Kasi Ganyan dapat. jurisdiction, I-quote natin. I-quote natin. Ito kasi yung batas patungkol sa... Okay, ano ko na yung title ng batas, Go ahead po. Ito, yung act is known as the Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Okay. Genocide, and other crimes against humanity. Galing. Okay. Perfect. Sige. Okay? So, ayon dito, syempre, pag-usapan natin crimes against humanity, ha? Opo. So, dito sa section 17, pag-usapan dito yung jurisdiction. Okay. Banggitin ko na. Sige. Una-una, siyempre, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime. O include natin dyan yung crime against humanity. So, pasok dito. Pero in the interest of justice, in the interest of justice... Ito kasi, mga kabads natin yung binabasa niya, ito na yung second paragraph niyan. Yung first paragraph ng jurisdiction, yun yung una niyang binasa. Ito na yung second, okay? I-highlight ko sa inyo yung, mamaya, yung provision, ha? Pakinggan muna natin siya. The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of the crime punishable under this act. So, ibig sabihin dito, yung Philippine authorities, pwedeng isa-isang tabi ang pag-iimbestiga o paglilitis ng mga crime under this act, kasama yung crime against humanity. Okay, correct. Sige. Tulad ng sinabi ko mga wads natin, siya lang muna yung paniwalaan natin dito, ha? And let's just dwell sa Section 17 ng Republic Act 9851. Okay? Agree lang muna tayo ng agree. If another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Okay. So, pwede natin isa-isang tabi ang pag-iimbestiga at paglilitis sa mga kaso katulad ng crimes against humanity kung meron ng ibang korte or international tribunal kasama ang ICC ay nagko-conduct na, nagsasagawa na ng pag-iimbestiga o nag-undertake na ng paglilitis sa mga kasong ito. Tama. Agree. Perfect. Galing talaga. Let's go. So, sinunod lang naman yung RA 9851 ng gobyerno. Okay? So, instead, the authorities may surrender. Okay. Pwedeng ipadala, i-surrender, or extradite. Or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Sa batas naman yun Victoria, 9851. Pwedeng i-surrender ng gobyerno ang mga akusado o suspect, no? Sa international court. So, kasi may mga nagsasabi na dapat dinala muna. Sandali. Attorney Claire, parang may kulang dun sa binasa mo. Attorney Claire, ha? Parang hindi pa tapos yon. Di ba iniiwasan nyo yung Article 59? My goodness, what are you doing? This is a big disappointment. Nagbasa ka na nga lang, hindi mo pa binasa lahat. Bakit? Dahil yung huli, ibabalik kayo sa Article 59. Kadiri. O, tingnan natin, ha? Ang kabatas natin, ha? Sige, pagbigyan natin. Okay? I-disregard natin yung Article 59 ng Rome Statute. Kasi nga, gusto nilang i-insist itong Republic Act 9851, yung Section 17 nito. Binasa niya ito. Papakita ko sa inyo kung saan siya tumigil, ha? Attorney Claire, basa. Alien. Pero hindi na alam ng mga bata yun. Naman yun Victoria, 9851. Pwedeng i-surrender ng gobyerno. May surrender. May surrender. Tingnan natin yung batas mismo, ha? Para malinaw. Para clear. Mga ka-clear tayo, eh. Tingnan nyo rin, napapakita ko sa inyo kung saan niya pinutol, ha? Malinaw ang batas, Attorney Claire. Clear na clear, Kasong ito. So, sinunod lang naman yung RA 9851. Tama. Ng gobyerno. Ano yung katuloy nun? So, instead, the authorities, may surrender. Okay, sige. Very good. Puntahan natin. Mga ka-clear. Dito siya nagbasa. Instead, the authorities may surrender. Pwedeng ipadala, i-surrender, Correct. or extradite. Or extradite suspected or accused persons in the Correct. Philippines
to the appropriate Galing. international court. Perfect. Pero sa batas naman yun Victoria. Tama. Oh. 9851, pwedeng isurrender ng gobyerno ang mga akusado o suspect sa international court. So, kasi may mga nagsasabi na dapat dinala Pinutol na doon, di ba? Pinutol doon sa international court. Pinutol na doon. Dito, kasi, di ba, ito yung binasa niya eh. Basahin daw natin, sabi niya, di basahin natin, what can we do? Yusek yun eh. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Doon niya tinigil. If any, or to another state. May importante dito eh, mga kabatas natin eh. Ito yung or dito, or to another state. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, or if any, or to another state. Ano yung sumunod na pinaka-importante dito? Pursuant to applicable extradition laws and treaties. Putik yan. Kailangan pala nating sumunod pa rin sa applicable extradition laws and treaties. Putik yan. So, bumabalik tayo sa Rome Statute. Hindi pala pwedeng walang rules na susundin. Bakit niya intentionally pinutol dito? Hindi ko alam. Kasi dito lang siya tumigil eh. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Pero ito ang pinaka-importante dun eh. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Why? My goodness. So, ibig sabihin, no matter what you do, we have to follow due process. Hindi nyo matatakasan yung Republic Act, yung Rome Statute, because that is what is actually being mentioned here. Pursuant to applicable extradition laws and treaties. Yung Rome Statute. Diba? Kasi nga, mga kabads natin, common sense. Mag-common sense na lang tayo. Masyadong mahirap yung critical thinking na yan eh. Common sense na lang. Okay? Anong common sense dito? We cannot act without rules. Basic, mga kabatas natin. We cannot act without rules. Hindi pwedeng bara-bara yan. Pag meron tayong susundan, dapat sundan natin yon in its entirety at hindi lang yung pili-pili kung ano ang gusto nating sundin doon. Pag magbabasa din tayo, hindi pwede na basahin lang natin yung mga gusto natin at iwanan yung mga importanteng bagay. Alam nyo kung bakit meron dito yung pursuant to applicable extradition laws and treaties? Bakit meron yan? Kasi nga, nangyayari na dito na in the interest of justice, di ba, hindi na tayo mag-iimbestiga. So, ibig sabihin, hindi na yung rules natin ang masusunod. Diba? Hindi na tayo ang masusunod eh. Pwede bang wala na tayong sunding rules? Hindi pwede. We still need to follow rules. Kaya nakalagay ito sa dulo. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. It goes full circle. Okay ba, mga ka-clear? Hindi naman pwede na parang, sinunod natin ito, surrender natin sila sa mga sa ganto-ganto, sa ICC. Ito yung sinunod natin, pwede natin silang isurrender. Tama. Pero it's still pursuant to the applicable extradition laws and treaties. And what is the applicable extradition laws and treaties here? Specifically treaties. The Rome Statute. Sinasabi nyo rin na itong si Duterte, bakit galit na galit siya ngayon sa hindi sumusunod ng due process. Samantalang siya naman noon daw, ayaw niya naman ng due process. Ang tanong ko, baliktad. Diba? Kayo yung champions ng due process. Bakit ngayon kayo ang gustong bumali ng due process? Simple lang eh. Pakinggan na naman natin siya kung saan niya pinutol, ha? Sige, pinutol mo lang doon sa pwedeng isurrender sa international court, tapos na. Pero hindi mo sinabi na dapat ito ay pursuant sa extradition law and treaties. So, sinunod lang naman yung RA 9. Isa-isang tabi ang pag-iimbestiga at paglilitis sa mga kaso katulad ng crimes against humanity. Sabi niya, hipokrito, nakakairita. Coach, sino yan? Coach Jarrett na yan. Sinabi niya ba yan? Kung meron ng ibang korte, or sabi niya, attorney, legit po ba yung kumakalat about sa sinabi ni Tory na pwede na mag-arrest ng walang warrant na dala? Pwede. Legit na pwede kang mag-arrest kahit wala kang warrant na dala. Ang importante, may knowledge ka dun sa existence ng warrant. Tapos, doon sa pinaka-practicable na panahon, practical na panahon, may ipuproduce mo yung warrant sa kanya. Pwede yon kahit wala kang dalang warrant. International Tribunal, kasama ang ICC, ay nagko-conduct na, nagsasagawa na ng pag-iimbestiga. Correct. O nag-undertake na ng paglilitis sa mga kasong ito. So, sinunod lang naman yung RA 985 Kaya nga. ng gobyerno. Bakit hindi nyo sinunod lahat? My goodness. Okay? So, instead, the authority may surrender. Pwedeng ipadala, surrender, or extradite suspected or accused persons in the Philippines to
to the appropriate international court. Sa batas naman yun Victoria. 9851. Pwedeng isurrender ng gobyerno. Binasa niya lang hanggang dito. Hindi niya sinabi na dapat sundin din yung, ito lang yung binasa niya. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state person. So what? Ito yung importante doon na hindi niya binasa eh. Kasi yun ang pinaglalaban eh. Ano bang susundin? Ano bang susundin na batas dito? Kayo na nga ang pumipili-pili eh, di ba? Ang mga akusado o suspect, no? Sa international court. So, kasi may mga nagsasabi na dapat dinala muna siya sa local court dahil yun ang may jurisdiction. So, dahil dito sa 9851, yun pala, pwedeng yun yung argumento na kaya siya pinadala sa ICC. Yes. Pero sinabi pa rin dito, putik kayo. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yung Rome Statute, sinabi doon, dalhin mo sa local court. Local law natin to ha. Ito mga kabatas natin, yung Republic Act 9851. Yung Republic Act 9851, sinabi pa rin na sumunod ka doon sa extradition laws and treaties. Treaties, specifically, Rome Statute. Batas natin yung nagsabi dyan, ha? Let's argue in good faith. Come on, don't do that. Huwag tayong mag-ad hominem. Diba? Pwede yung tumawa. Siyempre, hindi ko naman kaya magpaliwanag na hindi tumatawa. Ganyan talaga ako. Lahat, the defense reaction ko yung tawa na yan. So, hindi nyo na may iwasan yan sa akin. Pero let's just argue in good faith. Let's show people the truth, the complete law. If you read the law, read it in its entirety. Pinutol nyo lang dito eh. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Doon lang. Kasi nga, surrender nga naman nila. Pagbabasahin mo hanggang doon lang, pwede nga. Batas natin ito. This is Section 17 of Republic Act 9851. It is pursuant to the applicable extradition laws and treaties. And we were part of that treaty, yung Rome Statute. And the applicable law here is the Rome Statute. Sinabi mismo ng batas natin. Hindi naman nakalagay dito, pursuant to the applicable extradition laws and treaties na nagbibilong tayo as of the moment. Kasi nga tulad na sinabi ko sa inyo, they cannot argue in a circular manner. Hindi pwede. Bakit? Kasi meron at merong titigilan yan. And it always stops sa Rome Statute. You know why? Kasi yung Rome Statute ang gagamitin kay Duterte. Hindi ka pwedeng pinipingpong. It has to stop somewhere. Even our laws actually directs us to applicable extradition laws and treaties, which is obviously the Rome Statute. Yan yung gagamitin kay Duterte at yan yung ginagamit sa kanya ngayon. So anong gagamitin natin? Batas? Wala lang. They will invent things along the way kung paano tratuhin si Duterte. Hindi pwede yun. That's automatically abuse of power. Especially if you are depriving a person life, liberty, or property, you must follow due process. At least follow due process. Kung ano ang gusto mong i-apply, you apply it strictly. That is the meaning of due process. Hindi yung pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong i-apply o basahin. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Very clear. Mga ka-clear. Kasi alam nyo, bobo man yung mga Pilipino, meron pa rin, pag pinapasa pa rin itong mga batas na ito, matatalino pa rin naman yung mga ibang nag-i-interpellate dyan. Kasi ang gusto nilang ipalabas doon na sinurrender lang. Yun lang naman ang ginawa. When you will take into custody a person by virtue of any warrant of arrest, there must be due process. Ang choice mo nga lang, di ba? Kasi kayo namili Alam naman na natin yung Rome Statute. Di ba? Nag-agree naman kayo ng umpisa dyan yung Rome Statute Kaya nga sinasabi nyo na sinunod nyo naman. Di ba? Pero nung nasunog kayo sa Rome Statute, specifically Article 59, kasi hindi competent judicial authority yung DOJ na yan na pinagpipilitan nyo, pumunta naman kayo sa Republic Act 9851. Yan yung sinunod nyo. Section 17. Binasa ni Attorney Claire, mukhang malabo kasi hindi niya binasa lahat. We have to apply some kind of rule here. Hindi pwedeng lawless ang pag-aresto. And it will always fall sa Rome Statute because of this particular clause. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Huwag kayong ganyan. Tignan yung basa niya hanggang sa International Criminal Court lang. O suspect, no? Sa International Court. Or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court.
Sa batas naman yun Victoria. 9851. Pinutol niya lang yun to the international court. Hindi niya binasa yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties. My goodness. If you don't argue in good faith, if you don't actually do your job in good faith, magkakaproblema talaga. Kasi nga, bakit mo withhold yung information na yun? Kung binasa mo naman na, konting-konti lang naman yun, di dapat binasa mo na yung buo. Pwedeng isurrender ng gobyerno ang mga akusado o suspect, no? Sa international court. So, kasi may mga nagsasabi na dapat dinala muna siya sa local court dahil yun ang may jurisdiction. So, dahil dito sa 9851, yun pala, pwedeng yun yung argumento na kaya siya pinadala sa ICC. Talo pa rin kayo. Talo pa rin kayo sa argumento kasi hindi nyo nga binuo. Babagsak pa rin yan sa Rome Statute. Yes. Yan ang kakailangan natin. Kasi ang ginamit natin ay batas natin. Pero hindi nyo ginamit lahat yung nandoon sa batas natin. My goodness! Why? Ginamit natin batas natin. Pero ito, pursuant to the applicable extradition laws and treaties, which is the Rome Statute. Ang batas natin. Sinurrender nyo lang. Tama, sinunod nyo. Mga first paragraph, first sentence, second sentence, third sentence, sinunod nyo. Pero yung pinaka-importante na kung ano ang gagamitin yung batas, hindi nyo sinunod. Mismo ang ginamit natin. Okay. So, anong masasabi nyo, ma'am, doon sa mga remark na isinurrender natin ang isang Pilipino sa dayuhan? Totoo naman. Yun dapat ang tamang sagot, di ba? Sige, tignan natin kung anong sagot nyo. Isinurrender natin sa international court. Yun naman ay ayon sa RA 9851. Doon pa rin tayo papasok. Ulit-ulitin na natin yung Republic Act 9851 pero nakalagay doon pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Huwag kami. Batas natin to. Ang pinaka-pinaglalaban ng community natin ay maintindihan ng mga tao yung batas. Kung sino ang mali at kung sino ang tama, pwedeng magkaroon ng maayos na argumento. And also, we should argue in good faith. Give information in good faith. Tinakasan nyo ng Article 59. Pero yung Republic Act 9851 Section 17, pinapabalik kayo dun.